Sa mga maiinit na balita ngayong tanghali. Presyo ng diesel at gasolina may 20 sentimos kada litro na rollback simula bukas. Pilot implementation ng K-10 matatag curriculum sinimulan na ng Department of Education ngayong araw. Department of Health tiniyak na nakahanda na ang surveillance system upang pigilan ang posibleng pagpasok ng Nipah virus. Floating barriers ng Chinese Coast Guard sa Bajo de Masinloc hindi pwedeng alisin ayon sa PCG. Pamahalaan hinikayat na diplomatikong iprotesta ang panibagong hakbang ng China sa pinag-aagawang teritoryo. PhilHealth, pinayuhan ang mga miyembro na mag-over-the-counter transaction muna matapos na makaranas ng cyber attack. DICT pinag-iingat ang mga ahensya ng pamahalaan laban sa Medusa ransomware. At ilang individual sa Taguig City isinugod sa ospital dahil sa ammonia leak. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Lunes, September 25, 2023. At una sa mga balita ngayong tanghali. Good news para sa mga motorista. Matapos ang ilang linggong oil price hike, magkakaroon ng bahagyang rollback sa presyo ng langis bukas, araw ng Martes, September 26. Sa abiso ng mga oil company, bababa ng 20 centavos ang presyo ng kada litro ng diesel at gasolina, habang 50 sentimos naman ang bawas sa presyo ng kada litro ng kerosene. Ang panibagong oil price rollback ay bunsod pa rin ang pabago-bagong presyo ng langis sa international market. Patuloy na pinatututukan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga sektor na apektado ng pagpapatupad ng price cap sa bigas. Pinabibigyan na rin ng ayuda ng Pangulo ang mga sari-sari store owner. Samantala, nilinaw naman ng Pangulo ang issue ukol sa umano'y pagpapatupad ng fishing ban sa mga karagatang sakop ng bansa. Ang detalye sa ulat ni Nel Maribuho. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Social Welfare and Development na bigyan ng cash assistance sa mga sari-sari store owner na apektado ng implementasyon ng price ceiling sa bigas. Ayon kay Presidential Communications Office Secretary Cheloy Garafil, batay sa update ng DSWD, magsisimula silang mamahagi ng tulong mula September 25 hanggang 29. Ang Department of Trade and Industry ang siyang tutukoy kung sino-sino ang mga bibigyan ng ayuda. Inaprubahan ni Pangulong Marcos ang implementasyon ng mandated 41 pesos price ceiling sa regular milled rice at 45 pesos price cap sa well-milled rice sa bisa ng Executive Order No. 39. Pero sa isang media interview sa Iriga City noong Sabado, nagbigay ng pahiwatig si Pangulong Marcos sa posibilidad na i-lift ang price cap pagkatapos ng harvest season dahil na rin sa inaasahang pagbaba ng presyo ng bigas sa merkado. Pagpasok ng ani, dahil papasok na, nag-aani na tayo, at pagpasok niyan, sa palagay ko makikita na natin na bababa yung presyo, market forces. Baka kung yung merkado mismo ang bumababa ng presyo, pwede na nating bawasan yung mga control na linagay natin. Samantala sa kaparehong panayam, nilinaw naman ni Pangulong Marcos na walang ipatutupad na fishing ban ng bansa. Hindi fishing ban ang pinag-usapan ko. Ang sinasabi ko kung saan yung breeding area ng isda, huwag tayong maging isda doon para dumami yung isda. Pero walang fishing ban. Hindi naman walang hanap buhay ng tao. Binigyan din ng Pangulo na ang overfishing sa municipal waters ay nananatiling seryosong problema sa fisheries sector. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Iniulat ngayon ng Department of Budget and Management na umabot sa 12.8 billion pesos na halaga ng sobrang nakolekta mula sa taripa sa importasyon ng bigas noong nakaraang taon. Kaugnay nito, humiling ang grupo na nakaugnay sa sektor ng agrikultura na maiproseso na ito para maipang-ayuda sa mga magsasaka.
Mula sa Quezon City, alamin natin ang iba pang mga detalye kay Ray Pelayo live. Ray, nasaan itong pondong ito at ano ang kailangan para maipamahagi ito sa mga magsasaka? Kaya ay mismo sa Department of Budget and Management, nakaantabay lamang ito at maaari nilang pakawalan sa oras na magpasa ng special budget request ang Department of Agriculture. Ang 12.795 billion pesos ay sobra sa 10 billion pesos na halaga ng taripa sa bigas na nakalaan naman para sa Rice Enhancement Competitiveness Fund o RCEP para sa taong 2022. Sa ilalim ng Rice Tarification Law RTL, ang budget para sa RCEP ay inilaan sa pang-ayuda sa mga magsasaka para sa mechanization, binhi at iba pa. Pero kapag ang koleksyon ng taripa ay sumobra sa 10 billion pesos, maaari din itong ilaan na ipamahagi bilang financial assistance sa mga magsasaka. Sumulat na ang Samang Industriya ng Agrikultura o SITAG sa opisina ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para ipanawagan na mabigyan na ng tig 5,000 piso ang bawat magsasaka. Ayon naman sa Federation of Free Farmers, bagamat delay na ang pamamahagi ng ayudang ito mula sa sobrang taripa ay makatutulong na rin sa mga magsasaka. Maaari na ipambili ito ng pataba o kaya idagdag sa pambili ng gasolina lalo na't tumataas ang halaga nito ngayon. Sa ngayon ay hinihintay pa natin yung tugon ng Department of Agriculture hinggil sa usaping ito. Ella? Maraming salamat, Ray Pelayo. Nanawagan ang 36 na state universities and colleges o SUCs na taasan ang pondo sa higher education para sa taong 2024. Kasunod ito ng resolusyong isinumite ng Makabayan Black lawmakers sa Kamara upang maibalik ang ibinawas na budget. Narito ang ulat ni Rosa Licos. 6.1 billion pesos ang nabawas sa panukalang budget ng state universities and colleges o SUCs para sa 2024. 100.88 billion pesos ang proposed budget ng Department of Budget and Management para sa SUC sa susunod na taon. Mas mababa ng 5% sa 107.37 billion pesos na nakaalat ngayong 2023. Partikular na apektado ng budget cuts ang para sa mga pasilidad, equipment at iba pa sa ilalim ng capital outlay ng nasa 30 SUCs. Bunsod nito, naglabas ng unity statement ang nasa 36 na presidente ng SUCs upang ipanawagan sa Kongreso na ibalik ang ibinawas sa panukalang budget para sa 2024. Kabilang na ang mga presidente ng University of the Philippines o UP, Polytechnic University of the Philippines o PUP, Technological University of the Philippines o TUP, Philippine Normal University o PNU at iba pa. Ayon sa mga ito, kinakailangan ng karagdagang pondo upang masuportahan ng serbisyo para sa mga estudyante at faculty development. Ginawa ang unity statement kasunod ng resolusyong isinumite ng Makabayan Block lawmakers sa Kamara na umaapela sa House Committee on Appropriations na maibalik ang ibinawas na budget allocation sa 2024 proposed budget ng SUCs. Samantala, hinikayat naman ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel ang iba pang opisyal, estudyante, guro, kawani, magulang at iba pang bahagi ng komunidad na manindigan para sa edukasyon ng mga kabataan. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sumabak na sa pilot run ang matatag curriculum ng ilang eskwelahan sa Malabon City. Pinangunahan naman ng lokal na pamahalaan ang programa na may layong mapaigting ang kaalaman ng mga mag-aaral sa larangan ng akademi. Mula sa Malabon City, makibalita tayo kay Bernadette Tinoy live. Bernadette, ano ang update dito sa pilot run ng K-10 matatag curriculum ng DepEd? Ella, ayon sa punong guro na nakausap natin dito sa Tinajeros National High School, ay handa na ang paaralan at mga guro para sa pilot run. Nasa 19 sections ang sumailalim sa pilot run ng matatag curriculum at binubuo ito ng mga grade 7 students
Kaya sa kabuuang bilang ay nasa 681 na mag-aaral ang sumailalim dito sa pilot implementation. LGU, ang ating buong community, ang ating mga barangay captain, ang ating mga PTCA, lahat po sila ay tumulong sa atin upang maging makatuparan at maisakatuparan ang lahat ng adhikain ng Department of Education. At tayo po lahat ay handang-handa na. Pinangunahan ng lokal na pamahalaan ng Malabon, mga kompanya ng Department of Education at mga guro ng Tinajeros National High School ang pagsisimula ng pilot run ng matatag curriculum, kung saan sa 30 paaralan na napili ng DepEd o 35 ay 5 rito ay mula sa Malabon City. Bukod naman sa Tinajeros ay kabilang din sa mga eskwelahan na nagsagawa ng pilot run ang Dampalit Integrated School, Santiago Sihuco Memorial School, Santiago Sihuco Memorial Integrated Secondary School at Luzon Elementary School. Nilinaw din ni Dr. Victoria Degulan, principal ng Tinajeros National High School, Ella, ay sumailalim sa training ang mga guro para sa pilot implementation at wala rin sila noong adjustment sa mga mag-aaral dahil mananatili sa 6 a.m. to 12:50 p.m. ang kanilang pasok na may 8 asignatura kung saan na-decongest nga ang kanilang learning competency. At yan muna ang latest mula dito sa Malabon City. Balik sa'yo, Ella. Bernadette, itong sa K-10 matatag curriculum, merong mga subject na binawas ba o merong idinagdag pa? Ella, ayon sa DepEd ay mula sa 11,000 na competencies o learning competencies ay nabawasan ito ng 70%. Kaya sa ilalim nitong matatag curriculum ay naging 3,000 learning competencies na lang. Ngayon ay itong pilot run ay sinusubukan nila, inoobserbahan nila after a week para malaman nila kung ano ba ang naging resulta sa mga estudyante, maging sa mga guro kung paano nila itinuturo nga itong matatag curriculum sa guidelines ng matatag curriculum. Ella? Alright, maraming salamat, Bernadette Tinoy. Posible pang maulit ang pagkakaroon ng smog sa Metro Manila. Ay naman sa Pag-asa, maging ang VAG na dulot ng Bulkang Taal ay posible ring mapadpad sa NCR. Narito ang report ni Ray Pelayo. Ilang beses nang nangyari ang senaryo ito sa Metro Manila kung saan ang kalangitan ay nababalot ng hamog na may usok. Ayon kay DOST Secretary Renato Solidum, hindi ito ang huling pagkakataon na mararanasan sa lugar. Ang polusyong dulot ng mga sasakyan ang itinuturong dahilan ng pagkakaroon ng smog. Ito ay fog o hamog na nahaluan ng polusyon. Hindi makaangat sa mas mataas na bahagi ng kalawakan dahil sa napipigil ng mainit na hangin. Pagdating sa mga urban areas like Metro Manila, mauulit at mauulit ito na kapag may thermal inversion at naapektuhan din ng thermal inversion ang Taal, at habang hindi natin nakokontrol ang polusyon ay magkakaroon talaga ng ganitong mga pangyari. Kaya ang prevention dyan ay magsuot tayo ng mga mask. Posible rin tumagal pa ang pagkakaroon ng VAG sa palibot ng Taal Volcano. Binabantayan ngayon ng Pag-asa ang direksyon ng hangin dahil maaari rin itong ipadpad sa bahagi ng Metro Manila lalo na kapag lumakas ang habagat. Ang VAG ay hamog naman na may halong asupre. Payo ng mga eksperto magsuot ng N95 face mask kapag may VAG o smog. Kung wala namang gagawin, ay manatili na lamang sa loob ng bahay o gusali pero isara ang mga pinto at bintana. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tiniyak ngayon ng Department of Health na may nakahanda ng surveillance system ang Pilipinas upang mapigilan ang posibleng pagpasok sa bansa ng Nipah virus na laganap ngayon sa southwest portion ng India. Ayon sa DOH, sa ngayon ay wala pang naitatalang kaso nito sa Pilipinas. Mula sa Quezon City, may report si Gladys Toabi live. Gladys, paano ang ginagawang surveillance system ngayon ng DOH laban dito sa Nipah virus? Ella, kapag
kasi may binabatayang virus kabilang sa mga tinitingnan o ginagawa ay ang screening sa mga pumapasok na biyahero dito sa bansa, lalong-lalo na kung ang mga ito ay mula sa infected countries. At the same time, inaalam ang kanilang travel history at tinitingnan kung ang mga ito ba ay mayroong simptomas. Nilinaw ng Department of Health na walang naitatalang bagong kaso ng Nipah virus sa bansa bukod sa nag-iisang kaso na naitala noong 2014 na na-detect sa Sultan Kudarat. Base sa isinagawang investigasyon, nakuha ang mga sintomas matapos ang exposure nito sa kabayo at ng karne o laman nito. Noong April 2014 naman, mayroong 17 suspect cases na nakaranas ng lagnat, pananakit ng ulo, ubo at hirap sa paghinga. 8 rito ang gumaling habang 9 naman ang namatay. Ayon sa DOH, nag-establish na ito ng surveillance system upang ma-detect ang posibleng presensya ng Nipah virus sa bansa. Pinaiigting na rin ng kagawaran ang kanilang public health interventions para maiwasan ang iba't ibang sakit sa pamamagitan ng health promotion and communication. Ganun din, Ella, ang kanilang infection prevention control measures upang maiwasan ang posibilidad ng hawaan gaya nga ng binabantayang Nipah virus. Yan muna ang ating update. Balik sa John Ella. Gladys, kung sakasakali na makarating itong Nipah virus dito sa ating bansa, anong test ang gagawin ngayon? Para ba itong katulad din sa COVID na kailangan dumaan ka sa antigen o RT-PCR test? Ella, yan ang inaabangan natin ngayon at inaantay natin ang magiging, kumbaga, abiso ng Department of Health kung ano-ano pang mga hakbang ang kanilang ipatutupad upang hindi mangyari sa ating bansa ang nararanasang outbreak ngayon sa bahagi ng India. Kasi itong Nipah virus, ayon sa mga eksperto, ay fatal kumpara sa COVID-19. Ito ay mayroong 50 to 75% na mortality rate wherein 4 sa 5 nagkakaroon ng Nipah virus ay namamatay. Kabilang kasi sa mga naapektuhan nito ay ang utak ng isang tao at maging ang function or ang pag-function ng mga organs natin kagaya na lamang ng ating puso at maging baga, Ella. Okay, ito ay nakuha sa animal to human. Pwede rin ba itong maging human to human? Ayon sa mga eksperto, Ella, ang nangyari sa India ay tinitingnan nila na maaaring ito ay mula sa human to human transmission din, Ella. Salamat, Gladys Toabi. Pinag-iingat ngayon ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang mga ahensya ng pamahalaan laban sa Medusa ransomware. Sa isang memorandum na inilabas kahapon ng DICT, nagbabala ang ahensya hinggil sa Medusa ransomware kung saan maaring makompromiso ang mahalagang impormasyon sa database. Base sa isang report, sinasabing napasok ng Medusa ransomware ang data system ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth, kung saan nagbanta pa umano ang hacker na dapat magbayad ang PhilHealth ng 17 million pesos upang hindi nila ilik ang umano'y mga sensitibong impormasyong kanilang nakuha. Ngunit sa isang opisyal na pahayag, tiniyak ng PhilHealth na kontrolado nila ang sitwasyon at walang personal na impormasyon ng mga miyembro ang makukompromiso. Target ng PhilHealth na may ayos ang naapektuhang system ng Medusa ransomware ngayong araw. Pinayuhan muna ng PhilHealth ang kanilang mga miyembro na mag-over-the-counter transaction muna habang naka-down ang kanilang online system, bunsod ng cyber attack sa kanilang information system. Sa ngayon ay sinisikap ng maiayos ng PhilHealth sa lalong madaling panahon ang kanilang information system na naapektuhan ng Medusa ransomware. Mula sa Maynila, alamin natin na detalye kay Ryan Lacanlale live. Ryan, hanggang kailan daw tatagal ang ginagawang pagsasaayos sa online system ng PhilHealth? Ella, inaasahan ngayong araw ay kunti-kunti na maibabalik itong online portal ng PhilHealth na pansamantala nga muna na sinuspinde ng ilang araw yan dahil sa ginagawang investigasyon bunsod ito ng pag-atake. Inamin ng PhilHealth na nagkaroon ng cybersecurity attack sa kanilang sistema noong Biyernes. Bunsod ito na ay pinayuhan nila ang mga miyembro, partners at mga stakeholders na gumagamit ng online transaction na mag-over-the-counter muna habang inaayos pa ang sistema.
kung meron po mga pasyente or member ng PhilHealth na kailangan po ng ma-hospital, kailangan lamang pong magdala ng kanilang mga copy ng PhilHealth ID or ng member data record or other supporting documents para po may pagkikilanlan ang mga ospital na sila ay miyembro ng PhilHealth. Ganon din naman po ang atin po mga employers kung kinakailangan po nila mag-submit ng mga reports at magbayad ng premium contribution, pwede po naman itong gawin. However, manually muna po or over the counter. Ella, sa ngayon ay pansamantala munang hindi ma-access ng publiko ang mga online system gaya ng website, member portal at e-claims ng PhilHealth. Nakipag-ugnayan na daw sila sa Department of Information Technology o DITC, National Privacy Commission at Anti-Cybercrime Unit ng PNP at NBI para sa forensic investigation upang alamin ang dahilan ng pag-atake. Tukoy na din daw ang mga apektadong sistema na pawang nasa National Capital Region. So far, we were able to identify affected 72 workstations, mostly po sa head office at saka sa NCR, pero wala naman pong mga apektadong system pagdating po sa mga regional offices natin. Isa sa tinitignan na ngayon ng PhilHealth ang pagpapatibay ng depensa sa kanilang sistema. Yan po actually ang tinitingnan ngayon at yan po ang aming guidance na hinihingi. Katulad po sa DICT, kung ano po ang mga controls na pwede pong maidagdag, kung ano po yung tools na kinakailangan po namin para mas maging safe po ang ating systems because ngayon mas vulnerable nga siya because atake po ng ganyan. Ipagpapatuloy din daw nila ang digitalization para mapalakas pa ang kanilang sistema laban sa cyber attack. At yan muna ang latest mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Roundup Balita. Isinugod sa ospital ang ilang individual sa barangay New Lower Bicutan, Taguig City, bunsod ng ammonia leak sa isang ice plant kaninang umaga. Agad ding pinalikas ang mga tauhan ng planta, pati ang residente sa paligid nito. Pinauwi na rin ang mga estudyante sa kalapit na elementary school. Patuloy ang pagsisikap ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection upang maisara ang pinanggalingan ng tagas ng ammonia. Basura ang dahilan ng pagbaha sa ilang lugar sa Metro Manila nang bumuhos ang malakas na ulan noong Sabado. Ayon kay Metropolitan Manila Development Authority General Manager Procopio Lipana, mga plastic at plywood ang karamihan sa nakuha ng kanilang mga tauhan na nakabara sa mga drainage. Bukod pa dito ang kaliitan ng mga drainage system. Bunsod nito, muling iginiit ng MMDA na kailangan ng maisakatuparan ang Drainage Master Plan sa National Capital Region upang maiwasan na ang pagbaha. Makararanas ng mga pagulan ang ilang lugar sa bansa ngayong araw bunsod ng epekto ng habagat at trough ng low pressure area. Ayon sa Pag-asa, makararanas ng maulap na kalangitan at may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms sa may Mimaropa, Western at Central Visayas, gayon din sa Zambales, Bataan, Cavite at Batangas. Magiging maulan rin at maulap sa ilang bahagi ng Eastern Visayas at Masbate. Gayon din ang Metro Manila na posible ring makaranas ng localized thunderstorms. Pinapayuhan ang lahat na maging alerto at mag-ingat sa posibilidad ng flash floods at landslide. Nagsagawa ng relief operation at pamamahagi ng fuel subsidy ang Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa mga Pilipinong nangingisda sa Scarborough Shoal sa West Philippine Sea. Dito, naaktuhan nilang naglalatag ang Chinese Coast Guard ng floating barrier sa pasukan ng Bahura upang huwag makapasok ang mga Pilipinong mangingisda. Narito ang report ni Ryan Lacanlale.
Inabutan pa ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard at ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang mga miyembro ng Chinese Coast Guard na naglalatag ng floating barrier sa timog silangang bahagi ng Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. Ito ay upang pigilang makapasok sa loob ng lagoon ang mga Pilipinong mangingisda. So it goes to show that every time that the People's Republic of China would monitor that a large number of Filipino fishing vessels will be proceeding to Bajo de Masinloc together with the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources or even with the Philippine Coast Guard, ginagawa nila itong paglalatag ng floating barrier para hindi makapasok ang mga Pilipino mangingisda. Nasa 300 meters umano ang haba ng floating barrier. Bukod sa maliliit na boya na nagpapalutang dito, mayroon itong net sa ilalim. Kaya kapag pinilit ipasok sa loob ng bahura ang mga bangka ng mga Pilipinong mangingisda, sasabit sa net ang propeller ng kanilang mga bangka. Hindi raw totoo na naagaw na ng China sa Pilipinas ang Bajo de Masinloc, bagamat hindi makapasok sa mismong loob ng bahura ang mga Pilipinong mangingisda. Pero malaya silang nakakapangisda sa paligid ng Bajo de Masinloc. Ang katotohanan lang dito is that they cannot be able to enter dun sa lagoon ng Bajo de Masinloc. But kung mangingisda, nakakapangisda naman. Right now, according to the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, for this particular maritime patrol, they have an estimated total amount of fish catch to 168 tons of fish. Hindi rin daw totoo na hindi makalapit sa bahura ang mga Philippine vessel. In this particular mission, we showed our media friends that we are even anchored at a distance of 300 meters away from dun mismo sa bahura ng Bajo de Masinloc. So in short, it's not true na wala na sa atin ang Bajo de Masinloc dahil nakakaangkorahe nga tayo dito sa ganung kalapit lang. Sa kabuuan, nasa 54 na mother fishing vessel na kasalukuyang nangingisda sa Bajo de Masinloc ang nabigyan ng relief at fuel subsidy ng PCG at BFAR. Mataas daw ang moral ng Pilipinong mangingisda nang makausap ng PCG, lalo na't nakita nila na may Philippine government vessel sa lugar. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi maaaring basta na lamang putulin ang mga inilagay na floating barriers sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Sinabi ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, sa isang panayam na kailangan pa ito ng approval ng national government. Sa ngayon ay na-document na nila ang mga boya na inilagay ng Chinese Coast Guard bilang ebidensya. Hihingi naman ng guidance ng PCG sa Department of Foreign Affairs, Department of Justice at National Security Council kung ano ang mainam na susunod na hakbang. Hinikayat ng isang mambabatas mula sa Makabayan Block ang pamahalaan na diplomatikong iprotesta ang pinakahuling aksyon ng China na paglalagay ng floating barrier sa Bajo de Masinloc. Ayon kay House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, malinaw na pagpapakita ito ng China ng pagiging agresibo at pagpapalawak ng sakop sa pinag-aagawang teritoryo. Mula sa Caloocan City, may report si Rosalie Coz live. Rosalie, may partikular na aksyon bang nais gawin ng pamahalaan si Representative Castro? Aga, nais ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na gumawa ng agaran at pursigidong aksyon ng pamahalaan ng Pilipinas laban sa anyay paglabag sa international law ng China. Binagtikos nito ang paglalagay ng floating barriers ng China sa Bajo de Masinloc o kilarin bilang panatag o Scarborough Shoal. Dapat anyang diplomatikong iprotesta ang aksyon ng China, humingi ng international support at gamitin ang lahat ng legal na paraan upang protektahan ang karapatan at interes ng mga Pilipinong mangingisda. Dagdag pa nito, dapat maging prioridad ang kapakanan ng mga mangingisda, matiyak ang malaya at ligtas na akses sa panatag shoal. Apela nito sa Department of Foreign Affairs, paigtingin ang efforts upang igiit ang territorial rights ng bansa sa pamamagitan ng diplomatic channels.
Gayon din ang mobilisasyon sa international solidarity upang i-pressure ang China na igalang ang international law at itaguyod ang karapatan ng mga kababayang mangisda. Samantala, kaugnay naman ang isinasagawang plenary debate para sa 2024 proposed budget sa Kamara, muling nabuksan ang usapin sa paggamit ng Office of the Vice President ng confidential funds noong 2022. Inihayag ng COA budget sponsor at House Committee on Appropriations Senior Vice Chairperson, Marikina City 2nd District Representative Stella Kimbo, na sa ulat ng COA, ginamit ang 125 million pesos na confidential funds ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte sa loob lamang ng 11 araw, hindi gaya ng unang ulat na 19 na araw. Ongoing na rin ang audit sa ginastos na pondo at nakapagbigay na rin ng preliminary observations ang COA sa OVP. Nagpatawag na rin ang pagpupulong ang COA sa Departments of Budget and Management, Interior and Local Government, National Defense at Governance Commission for Government-Owned or Controlled Corporations o GCG upang bumuo ng isang technical working group upang bisitahin ang posibleng pag-amyenda sa COA-DBM Joint Memorandum Circular 2015-01. Ito ay upang matiyak ang mas maigting na transparency at accountability sa paggamit ng confidential funds. Lusot naman sa plenaryo ng Kamara ang panukalang pondo ng Civil Service Commission at Career Service Executive Board para sa 2024. Sa kasalukuyan ay patuloy ang deliberasyon sa panukalang pondo ng Commission on Audit o COA. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosalie Coz. Patas na investigasyon. Ito ang hiling ng Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI sa napipintong pagdinig ng Senado sa mga alegasyon laban sa sinasabing kulto. Ngunit sa isang panayam, sinabi ng pinuno nitong si J. Renz Kilario na kilala rin sa tawag na Senior Aguila na mas maigi kung isasagawa ang pagdinig sa sitio Kapihan. Ito ay upang isa-isang matanong ang kanilang mga miyembro kaugnay sa gawain ng kanilang grupo. Sa Huwebes, September 28, nakatakdang isagawa ng Senado ang investigasyon hinggil sa sinasabing kulto sa Socorro, Surigao del Norte. Bahagi na umano ng playbook o taktika ng Communist Party of the Philippines o CPP ang ginawang pahayag ng dalawang aktivista na dinukot sila ng mga otoridad at hindi sila sumuko. Ayon kay Department of Justice o DOJ Secretary Crispin Remulla, nakatitiyak siya na ito ang dahilan ng pagbaliktad ng pahayag ng dalawa. Narito ang report ni Dante Amento. Nanindigan sa Department of Justice o DOJ Secretary Crispin Remulla sa kanyang naunang pahayag na dahil sa peer pressure o may nakaimpluwensya kaya bumaliktad ang dalawang aktivista na sina Jed Tamano at Junila Castro sa kanilang salaysay. Sa halip kasi na sinabing sumuko sila ay inihayag ng mga ito na dinukot sila ng mga otoridad. Ayon kay Secretary Remulla, batay sa karanasan ang kanyang naging pahayag. Dagdag pa nito, bahagi na ng taktika ng Communist Party of the Philippines o CPP ang pagbaliktad ng mga ito para hiyain ang pamahalaan. It is part of the playbook of the Communist Party of the Philippines to put the Philippines in bad light in the international community. And we will not veer away from the truth that we see in this matter. And that we are just awaiting for complaints to be made. Binigyang din ito na wala siyang duda o tiyak siya sa kanyang naging pahayag. I have no misgivings about the statements I released on what happened to the activists trying to turn the tables on the government when in fact we saw that in the surrender proper they were accompanied by their parents. Nagpaliwanag din ang kalihim sa issue kung bakit sila partial o biased. Ayon kay Remulla, sila ay prosecutor ng pamahalaan. Kapakananaan niya ng mga biktima ang kanilang isinaalang-alang kaya sila partial pagdating sa isang kaso. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nilagdaan na ng Department of Justice at Commission on Elections ang isang kasunduan na layong labanan ang vote buying. Mula sa Maynila, nagbabalik si Dante Amento live. Dante, ano ba ang nilalaman ng kasunduan pinirmahan ng COMELEC at DOJ at gaano ba ito kahalaga? Lalo na at malapit na ang barangay at SK elections.
Ela, pangunahin nakatuon nga ang Memorandum of Agreement na nilagdaan ng Commission on Elections o COMELEC at ng Department of Justice o DOJ ngayong umaga ay pagdating sa prosekusyon hinggil sa mga reklamo o kaso na may kaugnayan sa vote buying o vote selling tuwing dumarating ang panahon ng eleksyon sa bansa. Sa pamamagitan ng MOA, magkatuwang ang dalawang ahensya sa laban kontra vote buying at vote selling. Partikular na pagdating doon sa prosecution o doon sa pagsasampa ng mga reklamo sa Department of Justice. Ayon sa COMELEC, mahirap para sa kanila ang pag-prosecute sa vote buying dahil luma na yung batas na pinagbabasihan nito. Mayroon ng modernong pamamaraan sa pagbili ng boto tulad ng digital wallet. Inaasahan na dadami ang insidente ng bilihan ng boto kapag malapit na ang eleksyon sa bansa. Naniniwala naman ang komisyon sa tulong ng DOJ ay mapapanagot sa isyu ang sino mang may pakana sa vote buying. Ito ay para na rin sa maayos na pagdaraos ng halalan sa bansa na maiwasan ang ganitong kalakaran. Sa ngayon, Ella, mayroon ng 23 ulat na natanggap ang Commission on Elections hinggil sa vote buying at inaasahan itong maisasampa formal sa korte dahil sa ngayon ito ay pinag-aaralan na ng COMELEC at patuloy na silang nangangalap ng mga karagdagang ebidensya. Yan muna ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Pinirmahan na ng Philippine National Police o PRO5 at ng UNTV at MCGI o Members Church of God International ang isang kasunduan na mapaigting ang paghahatid ng serbisyo publiko sa ating mga kababayan sa Bicol Region. Mula sa Masbate, makibalita tayo kay Jerry Galicia live. Jerry, ano-anong public services yung ang magkatuwang na ihahatid ng UNTV, MCGI at PNP dyan sa Bicol? Yes, guys, lamang sa programang pinagkasunduan na yung Spiritual Recovery Program ng ating mga kapwa-tao. Kaya din mga kawani ng Police Regional Office o PRO5 yung sa sinagawang pirmahan ng Memorandum of Agreement kanina doon sa Camp Simeon Ola dito sa Legazpi City, Albay. Lalo na ang mga PNP personnel sa pagtupad ng pagsagawa ng kanilang mga tungkulin para sa ating mga kababayan. Ayon kay Regional Director Police Brigadier General Raimundo Obinque, mahalaga sa isang miyembro ng pulisya makapakinig ng mga salita ng Diyos sa Biblia na siyang pangunahing inihahatid sa lahat ng programa ng MCGI sa buong mundo. In this particular day, ang aming R5 or in Community Relations ang Office of the Primary Responsibility today at pinili niya na ang mga samahan na ito yung members of the Church of God International upang sa ganun magkaroon ng spiritual guidance ang ating mga kapulisan. Alam naman natin, kami sa kapulisan, nandito po kami para magpatupad ng kapayapaan. And so with this, it's just but proper na in the performance of our duty, marapat lang din na magkaroon ng spiritual guidance ang ating mga kapulisan sa pagtupad ng kanilang mga tungkulin. Aga sa pamagitan din ng mabubuting advokasya ng MCGI na may paabot sa ating mga kapwa-tao na nasa liblib na lugar ang mga pangangailangan gaya na lamang ng RPSB o Revitalized Police sa barangay. Bagyang pakipagtulungan ng PNP at MCGI sa mga ginagawang medical mission para sa mga kapwa-tao natin dito sa Kabikulan. Isinagawa ang pagpirma ng Memorandum of Agreement sa Brigadier General Simeon Ola sa Legazpi City. Ito ay upang mapalakas ang ugnayan ng pulisya at media para sa mas pinabuting ligtas at kaayusang pamayanan. Ang PNP PRO5 na pinangunahan ni Police Brigadier General Raimundo Obinque ay patuloy ng susumikap na mapanatili ang kaayusan at seguridad sa buong Bicol. Samantalang UNTV at Members Church of God International ay pinangunahan ni Brother Danny Navales. Bukod sa kanilang mga reliyosong programa ay masugid din sa pagsuporta sa mga adhikain ng PNP. Ilan sa mga halos sa kasunduan ay pagkilala sa UNTV at MCGI bilang volunteer group sa Bicol sa pagbibigay ng seguridad sa personel ng UNTV at ang mas matinding kooperasyon upang masolusyonan ang kriminalidad sa rehiyon. Ito ay nagpapatunay na ang pagtutulungan at kooperasyon ng iba't ibang sektor ng lipunan ay mahigpit na kailangan upang masiguro ang kaayusan at kapayapaan sa ating bansa.
Yan muna ang balita mula dito sa Bicol. Balik sa'yo, Aga. Maraming salamat, Jerry Galicia. Nakalapag na sa USA ang kauna-unahang samples ng asteroid Bennu, itinuturing na pinakamapanganib na bato sa solar system. Lumapag ang materyales sa pamamagitan ng isang capsule ng American Space Agency na NASA. Kinuha ang samples mula sa surface ng asteroid Bennu noong 2020 sa pamamagitan ng OSIRIS-REx spacecraft. Nais ng NASA na pag-aralan ang mountainous object, hindi lang dahil sa posibilidad ng pagtama nito sa mundo sa susunod na 300 taon, kundi upang makakuha rin ng impormasyon ang mundo sa formation ng solar system. 4.5 billion years na ang nakalilipas. Ipinagtanggol ni North Korean leader Kim Jong-un ang kooperasyon sa pagitan ng North Korea at Russia at iginiit na karaniwan at normal lamang sa magkalapit bansa ang magandang ugnayan. Tinulugsa rin ito si South Korean President Yoon Suk-yeol sa pagpuna sa relasyon ng Pyongyang at Moscow. Ayon kay Yoon, direktang provokasyon ang gagawing pagtulong ng Russia sa weapons program ng North Korea bilang kapalit ng ayuda nito sa ipinagpapatuloy na gera sa Ukraine. Napapahala ang Estados Unidos sa alegasyon ni Canadian Prime Minister Justin Trudeau na may kaugnayan ng India sa pagpaslang sa isang Canadian citizen ayon kay U.S. Secretary of State Antony Blinken. Si Blinken ang highest-ranking U.S. official na nagsalita tungkol sa issue. September 18 ang sabihin ni PM Trudeau na involved umano ang Indian government sa June 18 murder ng Sikh activist at leader na si Hardeep Singh Nijjar. Bukod dito, pinatalsik din ng Canada ang isang senior diplomat mula sa India at naglabas ng isang travel advisory laban sa bansa dahil sa banta umano ng terror attack. Mariin namang itong itinanggi ng India at pinatalsik din ang senior diplomat galing Canada. Sinuspindi rin ng India ang pag-i-issue ng visas para sa Canadian citizens at naglabas din ng travel advisory laban sa Canada dahil sa security threat sa mga diplomat. Batay naman kay Blinken, patuloy na nakikipag-ugnayan ito sa Canada habang ipinagpapatuloy ang investigasyon sa murder at hinikayat din ng India na makipagtulungan. From our perspective, it is critical that the Canadian investigation proceed, and it would be important that India work with the Canadians on this investigation. We want to see accountability, and it's important that the investigation run its course and lead to that result. Malaking tulong sa pagpapanatili ng marine life system lalo na sa Manila Bay at Verde Island Passage ang pagpapanatili ng malinis na karagatan. Kaya naman, nakiisa sa International Coastal Cleanup Day ang mga volunteer mula sa UNTV at members Church of God International, katuwang ang DENR at Philippine Coast Guard. Narito ang report ni Benedict Samson. Seryoso ang kampanya ng pamahalaan upang maisalba ang Manila Bay at tila nagbunga naman ang hakbang na ito dahil sa mga namataang coral garden sa Manila Bay sa bahagi ng Ternate at Maragondon na aksidenteng namataan nung magsagawa ng underwater cleanup drive ang Philippine Coast Guard noong 2021. Kaya upang mas mapabilis ang paglilinis sa Manila Bay, sa ilalim ng Supreme Court mandamos noong taong 2008, kabilang sa naatasan ng Korte Suprema sa pagbuhay sa Manila Bay ay ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, Department of Environment and Natural Resources o DENR, Philippine Coast Guard, PNP Maritime Group at marami pang iba. Bukod sa Manila Bay, mahalaga rin na mapanatiling malinis ang karagatan sa Batangas dahil nandito ang Verde Island Passage o BIP. Ang BIP ay tinuturing na Center for Marine Biodiversity sa buong mundo kung kaya't napakalaki ng ginagampanan nito. At upang makatulong sa advokasya ng pamahalaan sa pagpapanatili ng malinis na karagatan, nakiisa ang UNTV katubang ang Members Church of God International Bible Readers at MCGI Cares. Tumuwang ang grupo sa isinagawang coastal cleanup sa bayan ng Tansa at Tobeleta sa Cavite, Bawan, Batangas at Gumaca, Quezon.
Yung pong pagkakaisa para makapagtulungan po na sa gantong gawain na mapalinis po natin yung isang kapaligiran sa isang syudad or ano. Ayun po, masaya po sa pakiramdam dahil nagkakasama po kami sa mga sa gantong gawain. Sa datos ng UNTV Ocean Care Initiative sa Calabarzon area, as of 4:50 PM nitong September 20, nakakolekta ang grupo ng nasa 196 sako o katumbas ng nasa 15,940 pieces ng basura na may bigat na aabot sa 2,385 kilograms. Nangunguna naman sa mga nakolektang basura ay ang plastic na may 2,370 pieces, food wrappers na may 2,325 pieces, nasa 1,593 plastic bags at straw o stirrers na mayroong 1,502 pieces. Unang-una, itong nangyayari na ito, nakita natin sobrang dami ng basura, walang ibang may gawa nito kundi tayo rin. Kumbaga, siguro napapanahon na para buuin natin o ilagay natin sa ating mga pananaw o sarili na yung tamang pagtatapon ng basura. Hindi dapat kung saan-saan lang itapon. Alam nyo, kapag ang basura itinapon mo, kung sa bawa, kahit dun sa upland na yan, walang ibang pupuntahan yan kung di dadiretso yan sa daanan ng tubig at papunta pong Manila Bay. Bukod sa paglilinis sa mga kalat sa baybaying dagat, underwater cleanup drive naman ang ginawa ng Philippine Coast Guard at PCG Auxiliary sa Patungan Beach sa Maragondon, Cavite. Ayon kay PCGA Commodore Noemi Albaran, paraan ito upang mapanatiling malinis ang naturang lugar kung saan mayroong coral garden. Dahil meron po tayong natural corals dito at meron din tayong mga reef enhancements o mga reef blocks. And mas madalas na nakikita natin ang mga basura, natatrap na sila sa reef blocks pa lang. So nakaka-defend ng pagpunta ng mga basura sa natural corals, itong mga malalaking structure dito sa ilalim. Sa awa at tulong ng Diyos ay patuloy na makikiisa ang UNTV Ocean Care Initiative at MCGI Care sa mga gawain ito ng pamahalaan, hindi lamang dito sa Pilipinas kundi maging sa ibang bansa. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 1, versikulo 23 na nagsasabi, "Magsibalik kayo sa aking saway, narito, aking ibubuhos ang aking espiritu sa inyo, at ipakikilala ko sa inyo ang aking mga salita." Balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.